Sir Sunny, so ibig sabihin, once na ito'y matuloy, itong dagdag na wage, kung aabot man ng 200, in the end, makikinabang pa rin ang mga negosyante natin. Actually, sa totoo lang, over the long term, makikinabang yung mga negosyante. Ang problema, yung mga negosyante hindi long term mag-isip eh. Yung negosyante dahil habang niya kaagad, yung kanyang kaagad na tubo, hindi niya kaya mag-isip na a year, 2 years, 3 years down the line, kung lahat ng mga negosyo magbigay ng dagdag pasahod, mas maraming pera sa lokal na ekonomiya, mas malaki yung merkado nila, pwede sila kumita sa pagbebenta doon sa mas malaki merkado na yan. Pero unfortunately, ang attitude nila, ngayon, kumbaga money in the bag na to eh. Kung harangan nilang dagdag sahod ngayon, automatiko, mamaintain nila yung tubo nila. So, imbis na tumingin sila ng malayo, tumitingin sila ng napaka-short-sighted at hinaharangan nila yung wage hike. Pero sa amin, in a way, hindi ko justify. Kung ganyan mag-isip ang negosyante, hindi dapat gano'n mag-isip ang gobyerno. So actually, ang mas mabigat ng responsibilidad dun sa hindi pagtanaw na mas malayo at ensure nga na paikutin yung pera sa ekonomiya, hindi lang in the next 3 months, 6 months, over years, nasa gobyerno eh. Kaya yung regional wage boards at yung gobyerno dapat singilin. Bakit niyo pinapanigan yung short-termism na pag-iisip ng negosyante, hindi yung long-term na interest ng ekonomiya at yung immediate interest na manggagawa na bigyan naman ng dagdag na sahod kasi binarat talaga nila over the last 36 years yung sahod eh.